Libo-libong mga insidente ng sunog ang naitatala sa ating bansa kada taon. Ano nga ba ang pangunahing dahilan at pinagmumulan nito? At ano ang mga pamamaraan upang maiwasan nating mauwi sa abo ang ating mga ari-arian? Hindi lindol, hindi bagyo, isang upos lang. Imagine a community can be destroyed by just one spark of a cigarette butt. Sa Pilipinas, daang-daang pamilya ang nawalan ng tahanan dahil lang sa yosi, upos na hindi agad namatay. More than 10% o katumbas ng 359 na sunog sa Metro Manila ay dahil sa sigarilyo. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula lang sa isang napakaliit na bagay. Isang bagay na kaya mong patayin sa loob ng isang segundo. Sadly, it's about smoking, lighted cigarette butts. Time and time again, we've been trying to remind our communities na pag kayo ay naninigarilyo, to dispose it properly. Siguraduhin na yung upos ng sigarilyo pagkagamit ninyo ay talagang patay at wala ng embers or baga na meron pa doon. Dapat make sure na yun ay patay bago nyo i-dispose. Kasi it's about 10%. No, more than actually 10% nating fire incidences is caused by cigarette butts, no? Yung lighted cigarette butts na irresponsibly being thrown over kung saan-saan lang doon sa mga taong naninigarilyo. May kasabihan nga, it only takes a spark to keep a fire burning, if you know that. Sa tingin natin, maliit na basura lang ang upos. Pero hindi ito basta kalat. Isa itong miniature heater na dinisenyo para manatiling buhay kahit mahulog sa lupa. So, sa sigarilyo, lalo na because it is designed na talagang mag-sustain siya para maubos yung kanyang tobacco or dun sa isang sigarilyo. Kung iyon ay hindi naubos at tinapon na lang, nandun pa rin yung baga. No? Continuous pa rin siyang nagpo-produce ng init, and pag tinapon mo yun sa isang basurahan, ano ba ang nasa isang basurahan? May mga papel, di ba? May garbages that are easily combustible, and those are the ones that really become a culprit na pag tinapunan mo ng upos ng sigarilyo ay talagang mapagmulan siya ng sunog. At ang pinakamasakit, hindi lang aksidente ang dahilan kundi irresponsableng pagtatapon. Asa mo banda? Asa mo banda? Well, ang BFP naman, ang Kagawaran ng Pamatay Sunog, ay laging nagre-remind sa ating mga communities, no? To be responsible also, especially in how you dispose your cigarette butts. Kung kayo naman ay nakita nyo na ang paligid ninyo ay made of light materials and with materials na talagang pwedeng magsindi lang pagka nabigyan ng konting baga, ay dapat, kung kayo ay naninigarilyo, dapat maging responsable din kayo. Because a number of households, imagine that more than 10% of fire incidences in National Capital Region is brought about or caused by lighted cigarette butts. Isang upos, isang baga, isang komunidad ang mawawala kung hindi ka mag-iingat. Ngayong taon, ayon sa BFP-NCR, mas mababa ang bilang ng insidente ng sunog kumpara noong nakaraang taon.
Pero hindi pa kasama dito ang buwan ng Disyembre. Mas mataas man ang halaga ng pinsala ngayong taon dahil ito sa malaking industrial fire. There are about mga 400 incidences na lang kulang para mapantayan yung last year. Pero in terms of damages, nag-increase tayo this year. This is as a result of the industrial conflagration sa Valenzuela, which is malaki yung damage kasi doon. So that's why medyo nag-increase tayo in terms of damages. But in terms of fire incidences, ayun, konti na lang ang kulang para magpantay na yung 2024 and 2025. Pero ano ba ang pinakamadalas na sanhi ng sunog? Hindi ito paputok, hindi rin kandila. Ayon sa BFP, electrical issues pa rin. Ang top causes ng ating fire incidences for the same of last year and this year, is yung loose connections ng ating mga wirings, especially yung sa mga outlets na siguro napabayaan na at hindi na maintain. Napaka-importante na sa ating mga sambahayan na dapat sila ay really aware sa kondisyon ng kanilang mga electrical outlets. Kasi minsan hindi kasi ito nakikita in the naked eye. Otherwise talagang i-inspect mo to siya, no? I mean, i-check mo yung connections ng wirings kasi para maiwasan yung arcing na tinatawag natin and short circuits. Ang arcing ay nangyayari kapag may sira o luma na ang koneksyon tulad ng napaka-pinching wire o loose outlet. So itong arcing ay, for example, yung pinch wire. And hindi natin alam na gamit tayo ng gamit, hindi pala maganda yung daloy ng, nagkakaroon sila ng, in layman's term, yung tumatalon yung kuryente. Ang problema, may mga power surges din na sometimes malakas, sometimes hihina, and kung malakas siya, nagkakaroon siya ng jumping tendency doon sa electricity at siya ay kumakalat, and that causes doon sa connections ay umiinit. So yung arcing na yan ay nagpo-cause ng sunog kasi it's because of the heat that is being produced there. At kung hindi sineseryoso ang sirang outlet o lumang wiring, isang spark lang sapat na upang sunugin ang buong bahay o gusali. Second is yung overloading naman. So pag sinasabi nating overloading is ito yung naabusong paggamit ng ating mga extension wires, no? So yun naman ang dapat nating tingnan, na dapat sa paggamit ng mga appliances, alam natin na tugma yung wires na ginagamit natin dun sa need or sa demand ng isang appliance. Pero ayon sa BFP, maaari ring magmula ang sunog sa kusina kung hindi ito mapapanatiling malinis. Kaya nga, one of the advocacies na ginagawa namin is to have that each household should have at least a good housekeeping practice, no? Ngayong holiday season, mas madalas ang pagluluto, ang mga talamsik ng mantika o anumang dumi na maaaring magliyab. O di kaya'y isang maliit na leak ng LPG na kapag sumayad sa spark ng plug, pwedeng magdulot ng pagsabog. So sa pagluluto, lagi namin nire-remind na kung kayo ay pag naglinis kayo ng inyong kusina, dapat isama din yun sa LPG, no? Yung mga hoses natin na yun ay nililinisan natin regularly para hindi magkaroon ng mag-accumulate ng mga oils that can be also a fire hazard in due time, no? Pagka hindi nyo nililinisan yan. And check always the connection if they are really connected properly or kung meron mang leak or wala. So they have to be checked time to time para malaman natin na secure yung ating mga kusina sa ating mga pamahayan. Ayon sa BFP, kahit ano pang appliance, basta may kuryente, pwedeng pagmulan ng sunog. Anything na nag-ooperate by electricity ay talagang pwede siyang pagmulan ng sunog pag hindi tayo maging observant, no? So sa paggamit ng ating mga appliances. So meron din silang limitations na kailangan silang paghingahin. Kung for example, ginamit natin sila ng continuous for an hour or 3 hours, at least for some time, paghingahin niyo siya para at least
hindi siya mag-increase yung heat, no, na kinokos naman doon. And more importantly is yung electrical connections natin. At ngayong mas kaunti ang paputok, marami ang bumabawi sa electrical decors. Kasi pinagbabawal na yung mga paputok, pero ino-offset naman natin sa electrical decors. Wala naman pong problema yon kung basta gamitin lang po natin yung may ICC marks. At dapat ito ay nabibili lamang sa legitimate, for example, sa malls, kasi yung ICC marks are tested and truly verified ng ating mga electrical experts na ito ay pwedeng gamitin na pangmatagalan. Kapag may sunog, mahalaga ang bawat sandali ng pagkilos. Pero ano ba talaga ang dapat unahin? Huwag mag-selfie, huwag mag-TikTok, kundi unahin muna ang saving of lives, no? Pag mayroong fire incidences, saving of lives is very important. Dapat unahin yung inyong mga anak, magulang, kapatid, kuya, ate, na dapat masigurado natin na yun ay maalis muna, ma-evacuate sa structure so that we can save lives. Number 2, of course, is to call for help. So, ano ba ito meron naman tayong mga barangay officials nearby, or the number of the contact number of the BFP should come handy in your cell phones, no? Dapat tayo lahat merong contact number sa ating mga kagawaran ng pamatay sunog. May sunog man, pwede natin itawag kaagad. Call for help, and of course, kung kayang patayin ng kuya, pwede basta maliit lang. Pero as for us, we will advise na wag na, no? The importance of lives being saved and being secured from the destruction of lives and limbs is very important for us. Hindi ka kailangang maging bumbero para makapigil ng sunog. Kailangan mo lang maging responsable. Napakahalaga po ng ating mga naipundar na gamit, bahay at iba't ibang kagamitan kung ito ay mauuwi lamang sa abo dahil sa sunog. Kaya naman alamin natin kung ano-ano ang mga pag-iingat na dapat nating magawa upang makaiwas sa sunog. Ang sunog ay hindi natin alam kung kailan mangyayari katulad ng ibang mga dilubyo. Pero ang sunog ay maaari po natin ito na maiwasan. So ano yung mga dapat nating tandaan upang maiwasan natin na tayo ay magkaroon ng mga fire incidents at entrapment sa ating pong mga bahay. So importante din po upang maiwasan natin yung pagkakaroon ng sunog is yung pag-install natin nung tinatawag natin ng mga smoke alarm. So ano po ba ito? So ito po yung mga devices na inilalagay po natin sa iba't ibang bahagi ng ating pong tahanan upang pagka nagkaroon ng sunog is dinedetect niya yung mga smoke at ito ay nag-i-emit or ito ay nagbibigay ng malakas na tunog upang maalerto tayo. Pangalawa, napaka-importante din po nung pagkakaroon natin ng tinatawag natin na fire extinguisher. So yung fire extinguisher, ito po ay effective in combating yung mga small fires. Ibig sabihin, malaki ang naitutulong ng early detection pagdating sa sunog. At mapapatay natin ito or maaapunan natin ito gamit yung ating pong mga fire extinguisher. At ang mga fire extinguisher po, in terms of technology, ay marami na rin po tayong available sa market. Before kasi, meron yung mga typical na mga 5-pounders na mga fire extinguisher. Ngayon po, ay meron na yung mga in-can na mas commercially available and mas budget friendly. At ito po ay dapat nakalagay sa mga strategic areas sa ating pong tahanan. Ano pa? Yung ating pong mga lugar. So linisin po natin. Pa-check din po natin yung ating pong mga electrical wires. Kasi isa po yung mga electrical wiring sa mga nagiging common causes of sunog. And yung ating pong kitchen, siguraduhin po natin yung ating pong mga LPG tank ay wala pong leak. Kasi isa din po yan sa mga common causes ng fire. And yung ating pong kung ang situation naman po natin is nawalan po tayo ng kuryente, so instead of using yung mga candles na ito po ay very hazard in terms of fire dahil pag ito ay natabig ng ating pong mga alagang pusa o hayop or even natumba ng hangin,
ay ito po ay pwede mag-cause ng sunog. So, mas safe gamitin ang flashlight. Unang-una, siguraduhin po na wala po tayong mga grills kasi ito po yung mga common causes kung bakit tayo nagkakaroon ng entrapment sa mga nasusunog na bahay. Hindi sila makalabas doon sa kanilang mga bintana dahil ito ay may grills. Pangalawa, kabisaduhin na po natin habang wala pang emergency yung in and out ng ating pong bahay. Kung saan po tayo dapat mag-exit kung sakali na itong isang portion na ito or itong isang lugar na ito ay hindi po available. At ito ay magandang family bonding din po natin na ma-try ng mga kasama natin sa bahay o ng ating pong pamilya na paano mag-exit na ang simulation natin is mayroong sunog. So paano po natin gagawin yon? Pwede po unang-una patayin natin yung ilaw. Ano po, na kung sila po ba ay makakapag-exit or sila ba ay makakalabas ng kanilang bahay. In a worst case scenario, kapag tayo ay natrap sa loob ng nasusunog na bahay, ano po ba yung mga bagay na dapat natin gawin at tandaan? Unang-una, manatili po tayong kalmado. Katulad ng parati nating sinasabi, sa mga ganitong klaseng sitwasyon, presence of mind po ang isa sa pinaka-importanting tools na dapat meron tayo upang tayo ay makapag-survive. Pangalawa, huwag po tayong magkukulong sa banyo. Dahil ang isa sa mga nagiging choices dahil sa dala ng panic at sa pagkawala ng presence of mind ay yung pagtatago sa banyo. Dahil ang dahilan nila is kapag nandiyan na yung apoy, sila ay magbubuhos lang ng tubig. Hindi po ito totoo. Ito po ay lubhang napakadelikado. Marami na pong instansya na mga namamatay dahil sa ganitong klaseng mga desisyon. So ano po yung repercussion nun? Sa mga na-entrap sa nasusunog na gusali o ng bahay, ang isa po sa kanilang unang ikinamamatay is yung tinatawag natin na smoke inhalation. Ano po ito? Sila po ay nakakalanghap ng usok. So ang tendency pagka po yung kanilang lungs is na-fill up ng usok, ang tendency po nun, hindi sila makakahinga ng maayos at sila po ay magpapass out or hihimatayin. Secondary na lang po yung pagkalapnos or yung burn. Kaya wag po tayo na magkukulong. Ano po ang pwede natin gawin? So, unang-una ay stay low. So, tayo po ay luluhod or tayo ay dadapa. And then, kung may available po tayo na mga damit, towel or panyo, at ito po ay mababasa natin, itakip po natin sa bibig at sa ilong upang maiwasan po natin na tayo ay maka-inhale ng usok na pwedeng mag-impair sa ating pong breathing at sa ating pong level of consciousness. And then, gagapang po tayo palabas ng ating pong tahanan. Kaya kanina, nasabi natin na importante na alamin natin yung in and out or yung kabisaduhin natin yung ating pong mga locations. Nang sa gayon ay makakapag-exit po tayo ng mabilis. Okay, then, pagkarating po natin sa pinto, wag po natin ito basta bubuksan. So ano po ang pinaka-the best na pwede natin gawin? So ito po ay kapain po muna natin yung mismong pinto or yung handle or yung doorknob. Kung ito po ay mainit, wag po natin bubuksan. Ano po ang gagawin natin if in case na mainit ito? So pwede tayong kumuha ng towel o ng bedsheet, basahin po natin and then i-cover natin doon sa mga void spaces ng ating pong mga pinto. Nang sa gayon, hindi po pumasok yung usok sa ating pong kinalulugaran and we should find an alternative exit. Kaya dito naman po papasok yung prior na dapat ay meron tayong mga naka-install properly na mga emergency ladder or emergency exit sa ating pong mga lugar. Kung ang ating pong mga lugar ay hindi naman po ganun kataasan, so pinaka-last option na po natin yung paglabas ng bintana at pagtalon. So ano po ba yung mga first aid procedures na dapat natin gawin kapag magbibigay tayo ng treatment para sa patient natin na nagkaroon ng burn? So unang-una ay siguraduhin natin na yung mga vital parts ng kanyang katawan is safe do sa lapnos, katulad ng ilong, bibig. Kasi ang tendency pag yan ay may burn, so hirap sa paghinga o mahihirapang huminga.
yung pasyente po natin. And secondly, iposisyon natin siya in a way na saan siya comfortable para mas makahinga siya ng maayos. Thirdly is importante na makontrol natin yung temperature. So since na-expose siya sa isang mainit na environment and dinala siya doon sa environment na hindi na mainit, so nakakaroon tayo ng changes in body temperature. So ang tendency is lalamigin yung pasyente natin. Kaya importante na i-cover natin siya ng either kumot or yung tinatawag natin na thermal blanket para to promote yung thermoregulation doon sa patient natin. At isa sa pinaka-the best na dapat natin gawin is itawag natin sa mga emergency medical services or dali natin sa mga appropriate hospital yung mga burn patient kasi hindi lahat ay may capacity na mga hospitals para to cater yung mga ganitong klase ng patient. Kaya alamin din natin yung mga tinatawag natin na mga burn hospitals. So in terms of burns, or ano yung mga classification natin ng burns according doon sa lalim or according doon sa depth. So meron tayong tatlo. So meron tayong first degree. So ang itsura nito is ito yung namumula and ito yung mahapde. Commonly nakukuha natin ito sa mga exposure sa sunlight o mga sunburn. Pwede din natin siyang makuha sa mga kusina pagka na-expose tayo sa mga mainit na moist. Ayan. And secondly is yung tinatawag natin na second degree burn. So sa second degree burn is ang characteristics nito is meron na siyang blistering or may papapaltos tayo na makikita. And yung third degree burn is ito na yung mas malalim. Dito ay nalapnos na yung balat at umaabot na ito doon sa ibang layers ng ating pong skin. So ang characteristics naman po nito is yung tinatawag natin na rubbery and charcoal-like. Ibig sabihin may part na maitim-itim na siya na para siyang inihaw. So ito yung 3 common classifications ng ating pong burn. In terms of first aid, so for your first degree, importante po dito na maitapat po natin siya sa running water for at least 15 to 20 minutes. Ang purpose po nito is matanggal natin yung heat na na-absorb ng ating pong katawan. After po nun, that's the time pwede na po natin siya lagyan ng mga burn ointment. For our second degree burn, ang pinaka-golden rule po natin dito ay huwag po natin puputokin yung mga blisters. Bakit? Dahil once na pinap natin or pinutok natin yung blisters is na-expose na po sa environment at nag-uumpisa na mag-set ang infection. So, ang pinaka-the best po doon is huwag po natin puputokin yung blister. So, in a worst case scenario, pag talaga pong malaki yung blisters, so ang pinaka-the best po doon is takpan lang po natin siya ng malinis na tapanyo o towel, then dalhin po natin siya sa hospital. Doon po yung pinaka-the best na gagawin po natin dahil doon po ginagawa yung proper technique para doon sa blister. And for the third degree, ang isa sa pwede po natin gawin dyan is kukuha po tayo ng cling wrap, yung commonly makikita natin sa kusina, and then babalutan po natin siya. Ano po ang purpose nito? Para maiwasan po natin na madumihan at mahanginan yung sugat. Ano po yung purpose ng cling wrap? Upang maiwasan natin na madapuan ng mga insekto, madumihan yung sugat, and also upang maiwasan natin na mahanginan siya. Bakit po? Kasi depende doon sa level of injuries. Hindi kasi lahat ay umaabot doon sa nerves na nababurn o nalalapnos yung kanilang mga nerves na wala na silang nararamdaman. So may mga cases na hindi po umaabot sa ganung point. Kaya tendency, pagka nahangina yung sugat, masakit po doon sa patient natin. Kaya importante na binabalutan po natin ng cling wrap. Ano po yung mga bawal? Yan. So, marami po tayong mga naging misconceptions regarding po sa first aid treatment natin for burns. Unang-una na po dyan is nilalagyan ng toothpaste. So, bawal po yun. Wala pong scientific and healing effect ang paglalagay po ng toothpaste. Ano pa po? Yung mga lotions, yung mga petroleum jelly,
or anything na mga oil-based, inilalagay po sa mga lapnos. So wag na wag po natin lalagyan yan. Dahil ang nagiging problema po doon is na-entrap yung heat, hindi po siya sumisingaw. So nagkakaroon pa po siya ng damage internally. So ang pinaka-the best po doon is itapat natin siya sa running water for first degree burns. Sana po ay may natutunan kayo sa episode ngayon ng Lifesaver. Yung mga bagay na dapat nating iwasan pagdating po sa sunog. Napakahalaga po ng kahandaan pagdating sa sakuna kagaya ng sunog dahil hindi na po natin basta maibabalik ang ating mga pinaghirapan kung tayo ay masusunugan. Pero pinaka-worst, syempre, ang buhay. Napakahalaga po na mas ligtas tayo kesa sa ating mga ari-arian. Kung mangyari man ang bagay na yan, mas isipin pa rin natin ang kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay at ang ating kaligtasan. Hanggang sa susunod na linggo po, samahan ninyo kaming matutong muli ng iba't ibang first aid at iba't ibang paghahanda sa mga sakuna. Dito lang sa Lifesaver. Magandang umaga po. Ako si Benedict Galasan.